we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Phreatic eruption o mahinang pagputok na itala ng FIVOC sa Bulkang Taal kaninang madaling araw. Ilang jeepney drivers nangangambang mawala ng kabuhayan matapos ang deadline ng PUV consolidation sa April 30. Presyo ng karne ng baboy sa Lipa City Public Market, ibinaba na ng ilang tindera dahil sa matumal na bentahan. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo ayon sa DOE. At isang senador na ispahabain ng paninilbihan ng mga barangay official sa 6 na taon. Pulso ng mga Batanggenyo. Alamin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Naitala ng FIVOC ang phreatic eruption o mahinang pagputok sa Bulkang Taal kaninang madaling araw. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, ang phreatic eruption ito ayon sa FIVOC ay tumagal ng 13 minuto. Ito rin daw yung kauna-unahang phreatic burst ng Taal Volcano ngayong 2024. Maliwanag na nababanaag ang kabuuan ng Bulkang Taal magtatanghali kanina. Pero bago yan, nagpakawala muna ang Taal ng makapal na usok pasado alas 5 ng umaga kanina. Ayon sa FIVOC, nagka-phreatic eruption sa bulkan kung saan 13 minuto ang itinagal nito. The phreatic eruption, isa lang, between 5:11 to 5:24. Lumikha ito ng plume o pagsingaw na may taas na 2,400 meters. Ang phreatic eruption, normal na nangyayari raw sa mga aktibong bulkan gaya ng Taal. Phreatic eruption happens when you have hot materials coming into contact with water. So parang nag-preprito ka, di ba? You have lagyan ng tubig, kakaroon ng steaming. So parang ganun lang nangyari. Walang naitalang ashfall sa mga bayang nakapaligid sa bulkan. Hindi rin nakapagrehistro ng volcanic smog o VOG ang FIVOC. Ito ang kauna-unahang phreatic eruption sa Taal ngayong taon. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa Taal. Bawal ang pagpunta sa Taal Volcano Island o pulo na itinuturing na permanent danger zone. Ace, base sa monitoring ng state volcanologist na FIVOC ay hindi naman na daw nasundan ang phreatic eruption na ito kaninang umaga. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Nangangamba ang ilang jeepney drivers na mawalan ng kabuhayan matapos ang deadline ng PUV consolidation sa April 30. Samantala mga tsuper na mamamasada gamit ang traditional na jeepney, uhulihin ayon sa LTFRB. Narito ang report ni Denise Abante. Mahigit 30 taon na raw sa pagmamaneho ng pampasaherong jeep ang 58 anyos na si Mang Jackie. Sa pamamasada ng jeep na niya na pagtapos ng pag-aaral ang 3 anak at dito patuloy na kinukuha ang pagpapaaral sa kolehiyo ng bunsong anak. Ang kanyang arawan nakita sa pagbaboundary at umano'y kakarampot na kinikita ng asawa sa isang kumpanya ang tanging pinagkukunan nila ng mga gastusin. 800 pesos ang dapat na maibigay ni Mang Jackie sa kanyang operator kada araw at ang maiuuwing kita depende kung magkano ang matira sa maghapong pamamasada. Menos pa rito ang diesel ng jeep. Hindi pa rin daw niya tiyak kung consolidated na ang ipinapasadang jeep kaya pangamba niya ngayon na hindi makabiyahe sa May 1 sakaling hindi pa consolidated ang minamanehong jeep. Ay wala kundi kailangan araw-araw kumita. Siyempre, pag hindi sila sumunod, parehong mawalan. Halimbawa, may pangailangan, bibilin o mabili agad, may kita ka sa araw-araw. Sabi ng LTFRB 4A, wala na raw talagang extension pa ang jeepney consolidation kaya kailangan ng sumunod ng mga tsuper at operator. Ang prangkisa po, gagaya ng alam nating lahat, is only a privilege given by the government for certain individual or entities para mag-operate into
to operate a public utility vehicle. Prebihiliho lang po to. So lahat po ng hindi po nag-consolidate na ayon po sa ating mga MC, ito po ay makakansela or this will be revoked, cancelled, and reverted back to the state po. So they will be considered as colorum or their operation will be illegal po. Kung si Mang Jackie hindi pa tiyak kung consolidated na ang minamanehong jeep, ang unit naman daw itong minamaneho ni Rico, napilitan lang daw magpa-consolidate. Mas gusto pa rin daw niya ang single franchise. Binigyan kami ng ultimatum na deadline, ay napilitan kami mag-consolidate. At saka isa pa, ayaw namin sa phase out ng jeep. At bakit po kami papayag diyan? Ito, kumikita na kami dito. Buhay na kami din eh. Simple lang naman ang gusto namin mga driver eh. Yung makasurvive kami araw-araw, mabuhay yung pamilya ng marangal, ayos na yun sa amin. Kung maaari naman ay huwag naman agad-agad. Dapat pag-aralan munang mabuti na yung karapatan ng mga bawat may mga sasakyan, operator at driver, huwag namang masaalang-alang. Ayaw namin ng konstitusyon kami mahahawakan, wala kaming karapatan. Pero doon sa modernisasyon, okay kami dyan. Hindi kami natutol dyan. Ayos yan, okay yan. Sa kabila ng ilang mga hindi sumasang-ayon sa jeepney consolidation, nagbabala naman ang LTFRB-4A sa mga pampasaherong jeepney at public utility vehicles na bibiyahe sa May 1 na hindi consolidated. Baka mahuli po kayo, gagaya ng sinasabi ko dati, Ma'am Denise, na malaki po ang multa pag nahuli po kayo ng ating mga enforcement agencies for operating as a colorum vehicle. So pinapakiusap ko po, nananawagan po ako dun sa mga kasama nating mga operator, drivers, or lahat ng stakeholders natin na gustong magpa-consolidate into one single entity ay bukas po hanggang Sabado, tuwing Sabado po hanggang April 30. Kasama si Kel Ravaca, Binis Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maghanda na ng inyong mga extra budget sa susunod na linggo. Muling nakaamba ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa projection ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, 80 centavos hanggang piso kada litro ang posibleng dagdag sa presyo ng diesel, habang walang paggalaw hanggang 20 centavos kada litro naman sa gasolina at 85 centavos hanggang piso naman ang posibleng idagdag sa kerosene. May isang araw pa ng international trading ngayong Biyernes, kaya hindi pa pinal ang mga numero. Ayon sa DOE, epekto pa rin ng tensyon sa Gaza Strip ang nakaambang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Tinangay ng mga hindi pa nakikilalang kawatan ang dalawang nakaparadang motorsiklo sa Mabini, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Nakaparada lang sa isang garahe na may 10 metro umano ang layo mula sa bahay ng mag-asawang biktima ng Barangay Solo, Mabini, Batangas ang kanilang dalawang motorsiklo nang tangayin umano ito ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Ayon sa pulisya, 1:00 na ng hapon kahapon nang tumawag ang mga biktima sa himpilan upang i-report ang pangyayari. Ayon sa salaysay ng mga biktima sa pulisya, 7:00 ng umaga kahapon nang i-park nila ang mga motorsiklo sa garahe at nang bisitahin nila ito kinahaponan, wala na ang mga sasakyan. Yung kanya-kanyang parking lot na sa tabi ng National Highway ay walang gate. So yun ang nakuhang opportunity ng itong mga ating mga karnaper, kaya kinuha. Kasi yung kanilang garahe ay hindi katabi, kumbaga may siguro mga 10 meters away from their residence. Patuloy pang nagsasagawa ng follow-up investigation ng Mabini PNP sa posibleng kinaroroonan ng mga suspect na nagnakaw sa mga sasakyan. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makapanayam ang mga biktima. Payo naman ng pulisya sa mga may-ari ng mga sasakyan upang maiwasan ang kaparehong insidente. Sa ating mga kababayan na may mga sasakyan, lalo na sa may mga motorsiklo, no? So lagi nating i-secure or siguraduhin yung seguridad ng ating mga motorsiklo kapag tayo ay magpa-park. Sa ganon, hindi magkaroon ng mga opportunity itong mga karnaper para nakawin yung motor natin. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Kakaunti ang mga naghahain ng Annual Income Tax Return o ITR sa Batangas City, 3 araw bago ang deadline ng filing. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez.
Kahit sa Lunes na ang deadline ng filing ng Annual Income Tax Return o ITR, kakaunti lang ang mga naghahain nito sa Revenue District Office RDO 58 sa Batangas City. Kabilang si Princess na nagpila ng ITR kaninang umaga para sa pinagtatrabahuang trading company. Iniwasan niya raw ang mismong deadline. Mabilis naman po ngayon, hindi po katulad na dati na madami kasing nagpasa. Ayon sa BIR, dahil taon-taon na rin daw ginagawa ang ITR filing, dapat na nauunawaan ng taxpayer ang kaakibat na penalty kung papalya sa deadline. Ang surcharge is 25% of the basic tax. Interest is 12% per annum. Meron tayong compromise penalty pero depende siya, graduated kasi siya, depende sa tax due. May online filing din na pwedeng gawin sa kanilang Electronic Filing and Payment System o EFPS. Kailangan mo lang i-enroll yung negosyo mo or ang corporations i-enroll yung negosyo nila sa bank para doon na ibabawas yung mga payments. Pero syempre may arrangements yan na ginagawa kami. Pero bukas, araw ng Sabado, pwede pa rin ang manual filing sa kanilang tanggapan. Naninindigan ng BIR na hindi na palalawigin pa ang deadline. Yung collection ng taxes, di ba? May naka-ano na yan naka-alak na yan kung paano. So pag ito, pumasok na yung mga pera na kinolect natin, naka-budget na rin yan kung paano gagastusin ng government. Mula Enero hanggang April 11 ngayong taon, may koleksyon na ang RDO 58 sa Batangas City ng mahigit 2.2 billion pesos. Nasa 9.2 billion pesos ang collection target ng BIR Batangas City na bahagi ng 3 trillion pesos na collection goal sa buong bansa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Philippine Navy sa bumagsak na Robinson R-22 trainer helicopter kahapon sa likuran ng palengke ng Cavite City. Bago tuluyang bumagsak, namatan-umano ng ilang mga residente na pagewang-gewang sa erang helicopter at sumabit pa raw sa mga punong kahoy. Ayon sa Philippine Navy, wala pang resulta ang sinasagawang aircraft accident investigation na maaaring magturo sa sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Nauna nang sinabi ng Philippine Navy na dumaraan sa regular na inspeksyon at maintenance ang lahat ng kanilang aircraft. Similar with all incidents na katulad nito, we cannot ascertain at this particular point in time na kung pilot error ba siya o mechanical or material failure. Let us just wait for the comprehensive investigation, sir, because our goal is to determine the cause of the accident with the primary objective of preventing such accidents from happening in the future. Tiniyak ng DPWH na matatapos sa loob ng 2 buwan ang ginagawang kalsada sa isang barangay sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kung susundin ang working calendar days ng DPWH sa reconstruction project sa kalsada ng Barangay Banabas South, Batangas City, lumalabas na 90 days o 3 buwan pangaraw ang project completion ayon sa ahensya. Pero una nang inalis ng kagawaran ng agam-agam ng mga residente at motorista, matatapos daw ang paggawain ng wala pang 2 buwan. Pag ang ilalim ay pangit at may mga cracks, ganun din ang mangyayari doon sa asphalt. Babagsak at babagsak din yan dahil ng days. Sa isang subdibisyon sa Barangay Bulbok ang alternatibong daan. Mula sa 4 na metrong lapad ng kalsada, i-extend ito at gagawing 5 metro. Mas marami na raw sasakyan ang makakadaan. Medyo konti lang pong adjustment lang po. Sa gilid? Sa gilid lang po. Para? Para po mas mapaluwang po ang ating daanan. 200 metro ang tinatayang haba ng ginagawang kalsada. Nakikiusap ng pangunawa ang punong barangay sa mga motorista at residente tungkol sa naidudulot umanong abala ng proyekto sa kanila. Humingi po ako ng pasensya at mahabang unawa po sa amin po para sa atin din po itong lahat. Siguro pagka maganda ng kalsada, mas makakadalaan dumami ang kanilang mga customer. May mga tauhan na ng barangay ang nagbabantay bago pa man makapasok sa ginagawang kalsada.
Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ramdam nyo na ba ang init? Tumitindi ang alinsangan ng panahon sa maraming lugar sa bansa. At ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang pag-iral ng easterlies hanggang sa susunod na buwan. Ito yung warm and humid na hangin galing sa karagatang Pasipiko na nagiging dominant weather system kapag ganitong tag-init o dry season. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon maliban sa Mindoro, Palawan at Marinduque. Maliwalas din ang panahon sa iba pang bahagi ng bansa, pero maging alerto pa rin sakaling magka-localized thunderstorms. Panalo Mapua Lady Cardinals kontra San Sebastian Lady Stags. Samantala, wagi rin ng LPU Lady Pirates kontra San Beda Red Spikers sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nakamit ng Mapua Lady Cardinals ang kanilang unang panalo sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament matapos silang talunin ang San Sebastian Lady Stags. Panalo sila sa 3 sets sa score na 25-20, 25-23 at 25-18. Best player si Roxy De La Cruz kung saan nakapagtala ito ng 16 attacks at 2 aces. Ibinuhos ng sophomore star ang kanyang husay sa ikatlong set upang matiyak na hindi babagsak ang kanilang kupunan sa pagkakataong ito. Kasunod ng kanilang unang laban noong Season 98 kung saan umabot sila ng 5 set ng maraming beses. Naging mainit naman ang bakbakan ng LPU Lady Pirates at San Beda Red Spikers. Panalo sa first set ang Lady Pirates sa score na 25-17. Nakabawi naman ang Red Spikers sa second set sa score na 13-25. Pero hindi na sila pinagbigyan ng Lady Pirates sa third at fourth set sa score na 25-15 at 25-21. Best player sa laro si Joan Dogona ng Lady Pirates na may score na 17 points at 12 attacks at 5 aces. Samantala, mapapanood naman bukas ang bakbakan ng Perpetual Lady Altas kontra Letran Lady Knights at susundan ng laban ng Arellano Lady Chiefs versus Mapua Lady Cardinals. Abangan yan bukas, April 13, live sa GTV. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nais pahabain ng isang senador ang paninilbihan ng mga barangay official sa 6 na taon. Ang pulso ng mga Batanggenyo hinggil dito, alamin sa report ni Paul Hernandez. Dahil nananalo sa eleksyon, na ipagpapatuloy ni Marina ang paninilbihan sa barangay bilang kapitan. 12 years na siya sa serbisyo. Sa kasalukuyan, 3 taon ang panunungkulan ng mga elected barangay official. Maigsi raw ito, kaya pabor siyang pahabain ang panahon ng pagsaserbisyo na isinusulong ngayon ni Senator Amy Marcos. Halimbawa po, kulang po ang budget, iintayin pa po ang next year for another budget for gaya po ngayon 2024. Kung kulang po ang aming budget ay di 2025 na po, ay 2025 po may election, ay maaari din pong election ban. So mahirap po, hindi po talaga umuusan. Sa ilalim ng Senate Bill 2629, iminumungkahing gawing 6 na taon ang pagsisilbi ng mga opisyal ng barangay sa nasasakupan. Pero hindi dapat lalagpas sa 2 magkasunod na termino sa kaparehong posisyon. Bitin nga raw kasi ang 3 taon para maisagawa at maipatupad ang mga proyektong pambarangay. Nangyari nung tayo dumaan yung pandemic, may Bulkan Taal, ay halos wala po kaming nagawa noon kundi sa nangyaring yung trahedya sa ating, kumbaga ang doon na ilaan ng aming pondo sa mga kababayan nating evacuees, hindi po sa barangay. Kumbaga tumulong po tayo sa mga evacuees. Iba-iba ang saloobin ng mga botanteng Batanggenyo sa panukalang batas. Kung maganda naman po ang patakaran nila, 6 na taon. Pero kung hindi naman po, parang 3 taon na lang nga po. Kasi parang hindi din maging maganda ang kanilang pamamalakad, hindi ka sila mapapaltan. Tama na yung 3 years. Tapos ano pa yung mahabang sasabi, taon. Kung ganyan lang din naman. Parang hindi po. Yun yan 3 years, matagal na yun. Pwede naman huling tumakbo ulit kung sakaling gusto nilang pakabahin yung panunungkulan. Para sa Commission on Elections o COMELEC, malaking katipiran kung kada 6 na taon ng barangay elections. Definitely, absolutely, positively, makakatulong yun sa budget. Siyempre, di ba napakamahal ng budget ng election, no? Machines and sweldo ng mga teachers, that alone. Ipinapanukala ng mambabatas na gawin ang susunod na barangay elections sa huling Lunes ng October 2029 at sa kada 6 na taon matapos nito.
Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Sumiklab ang grass fire sa isang bakanteng lote sa Sitio Bulihan, Barangay Ambulong sa Batangas City. Mag-aalas 3 ng hapon kanina. Malawak ang naitalang grass fire. Ayon sa BFP Batangas City, nagmula ang apoy mula sa sinusunog na mga basura sa lugar. Malakas din daw ang hangin kaya mabilis kumalat ang apoy. Mabuti na lang daw at walang nadamay na kabahayan. Tinatayang 1 hektarya ang lawak ng grass fire. Tumulong na rin sa pag-apula ng apoy ang mga residente. Nagdeklara ng fire out ang BFP alas 3:30 ng hapon. Ibinaba na ng ilang tindera ang presyo ng karne ng baboy sa Lipa City Public Market dahil sa matumal na bentahan. Narito ang report ni Denise Abante. Halos wala pa raw nababawas sa 36 na kilong karneng baboy na paninda ng 61 anyos na si Emma sa kanyang pwestong ito sa Lipa City Public Market kaninang umaga. May 2 linggo na raw niya itong nararanasan kaya naman nagbabawas na siya ng pakatay. Pag may tira, tinatapa, longganisa, ganun na. Para hindi masayang, may puhunan kasi din dito. Mahal din ang aming puhunan dyan. Laging matumal, kaya lang minsan pag iba-iba pagka Sabado at Linggo at holiday. Kahit sa puhunan, binibigay na namin. Para mapera na. Bagamat wala pa ring pagbabago sa presyo ng karning baboy na naglalaro sa 320 to 340 pesos ang kada kilo, matumal pa rin daw talaga ang bentahan sa pamilihan. Malakas na kompetensya sa merkado at sa labas ng pamilihan ang nakikitang dahilan ng pamunuan sa pagtumal ng benta. Ang nakikita ko pong dahilan kasi nagusbungan po yung mga meat shop dito sa paligid ng market. Unang-una, yun na rin po mura. Competition na rin po. Ang mga karne na mabibili nyo dito sa public market is dumaan sa meat inspection sa NMIS at pangalawa, fresh po ang inyo kahit medyo pricey. Sa kabilang banda, kaliwat kanan naman ang mga mamimili sa pwestong ito sa pamilihan. Taliwas ito sa nararanasang tumal ng ilan. Kahit wala raw kasing paggalaw sa presyo, mas ibinababa pa ng tinderang si Lorna ang presyo ng kanyang paninda. Madami kasi kami magkatay. Madamihan yung amin. Kaya kung sa kwan, bumabawi na lang kami sa volume ng katay. Kaya nakakapagbigay kami ng ganon. So nagbibigay kami ng 320, di ba? Yung iba 340 ang bilihan. Pag yung medyo 300, nagbibigay pa rin. Bagay na kinakagat naman ng ilang mamimili gaya ni Nora at Annalyn. Laging sariwa, saka maganda ang presyo ng kanilang karne. Lagi ako dito nabili, suki kami na rin. Sana yung dati na lang na presyo, para naman maabot namin. Dito po makakasigurado kayo na laging bago yung mabibili yung ulam. Tsaka mura ang presyo, di gaya po ng mabibili nyo sa iba. Tsaka po, kumbaga suki kayo, may karagdagang hiling sa mamimili. Sabi ng pamunuan ng pamilihan, wala pang inaasahang pagtaas o pagbaba sa presyo ng karne hanggang sa mga susunod na linggo. Nananatili naman sa 220 pesos ang kada kilo ng karne ng manok sa pamilihan. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, April 13, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Rosario, Batangas. Magsisimula ito sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng manual load dropping o rotational brownout. Kinundina ni Jeneline Mercado ang paggamit sa identity ng kanilang anak nang walang pahintulot sa social media. Samantala ay pinasilip ni My Guardian Alien star Max Collins ang summer bonding nila ng kanyang anak. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Idinaan ni Kapuso actress Jeneline Mercado sa social media ang kanyang panawagan sa kung sino man ang nagmamay-ari ng Facebook page na gumagamit sa pangalan ng kanilang anak ni Dennis Trillo na si Daylan Jade na makipag-ugnayan sa kanilang management team. Kinondena ng aktres ang paggamit sa identity ng kanilang anak nang walang pahintulot mula sa kanila. Ayon sa aktres, verified ang page at posibleng pinagkakakitaan dahil may bayad ang subscription nito. Sa ngayon ay burado na ang naturang page sa platform. Ipinasilip naman ni My Guardian Alien star Max Collins ang summer bonding nila ng kanyang anak sa isang resort. Mula sa paliligo sa beach hanggang sa swimming pool, sinulit ng dalawa ang kanilang moment together. Patuloy na subaybayan si Max sa My Guardian Alien tuwing gabi sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ibabahagi ng isang Batanggenyo ang paggawa ng healthy chicharon at sisig na mula sa kabute. Ating tikman yan sa report ni Denise Avante. Unang kagat pa lang, malalasap mo na ang sarap at lutong. Okay lang kahit makarami ka, no need to check your blood pressure kung may hypertension. Dahil ang iyong lalantakan, gawa sa mushroom o kabute. Introducing Mushroom Chicharon. Ideya ito ng mag-asawang Jamie at Mean ng Lipa City. Bilang mga mahihilig daw kumain at magluto, naisipan nilang gawa ng healthy version ang ilang Filipino favorites na sisig at chicharon with a twist. Training kami, sabi ko, nagluto rin kami ng mga mushroom. Ay ko, parang masarap. Ay ko, benta na muna natin. Gusto ko na sisig. Ay ko, try ko yung sisig na tsaka crispy. Ay ko, i-ano natin. I-try natin sa mushroom. Kumbaga, pamalit na nga sa karne. Tapos sabi nga namin na yung sa spaghetti, nilalagay namin sa spaghetti. Oyster mushroom ang ginagamit na variety nila Jamie at Mean. Pero paano nga ba gawing malutong at malinamnam ang mushroom na chicharon at sisig? Unang inihanda ni Jamie ang mga sangkap para sa gagawing crispy mushroom chicharon. Napakasimple dahil 3 ingredients lang ang kakailanganin. Itlog, ang kanilang special flour mixture na mayroon daw secret ingredient at syempre, ang kabute. Una munang inilagay ni Jamie ang kabute sa isang bowl tapos ang bahagyang binating itlog. Nagpainit ng mantika sa kawali saka isa-isang inilagay ang kabute hanggang sa mag-golden brown. Para naman sa kabute sisig, hiwain ang mga prinitong kabute. Ilagay sa isang bowl at paghalu-haluin ang mga sangkap. Nilagyan din ito ng kalamansi bilang pandagdag sa lasa. Hinalo ng bahagya para magsama-sama ang mga sangkap at maging malasa ang kabute. Karamihan talaga amazed. Lalo pag nalalaman nila na hindi lang ulam or gupang gulay siya. Pwede mo siyang dessert, pwede mo siyang gawing coffee, pwede mong gawing pulburon, at marami. Napaka flexible ng mushroom talaga. Low calorie ang mga kabute pero paalala ng Health Authority, hindi lahat ng tumutubo at nakikita ay pwedeng lutuin dahil sadyang may mga kabute na hindi maaaring kainin. Yung mga cultured na mushroom sa mga sodas or dahon ng saging. Apo. Yun yung mga edible na mushroom. At saka yung nakikita natin na pagka yung month ng August, September, Apo. Sa parang sa mga kawayanan, yun yung edible mushroom. Sa day, mamarang. Oyster mushroom. At ika nga ng mga Batanggenyo ay kabute! Paktar Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.